First, Partner Bisdak, Partner BMR, ano ang masasabi nyo dito sa pag-uumpisa ho ng impeachment trial na ngayon ho sa susunod na buwan, July 6? Sa akin partner, good news po ito para makamove on na tayong lahat at makausad na at para matapos na po itong usapin sa impeachment dahil masyado na po natin binigyan ng maraming oras at panahon ang usapin sa impeachment na alam naman po natin na ito ay diversionary tactics lamang. Tama po ito na inilatag na po yung mga schedule para pag matapos na ang impeachment, balik na po tayo sa totoong issue. Yung totoong issue kasi yung flood control nga until now ay wala pa ring napanagot. Kasi alam mo natin itong impeachment para po ito sa 2028 presidential election. Alam niyo po, ako sa akin lang pag natapos na agad itong impeachment, panigurado ay makamove on na tayong mga Duterte diehard supporter sa mga paninira kay Vice President Inday Sara Duterte kasi mahina po yung articles of impeachment laban po kay Inday Sara. Sa tingin ko, pag natapos na po ito, panigurado, sure na hindi na mapipigilan si Vice President Inday Sara na maging Pangulo sa 2028, partner. Ayun. Oo, partner, ano? At Partner BMR, ano itong masasabi mo tungkol dito sa pag-uumpisa ng impeachment at sa July 6? Para sa akin, bagamat okay na ito, no? Pero para sa akin sana mas maaga pa eh. Kasi para madibang na lahat ang mga ginawang paninira kay BP Inday Sara. Matatanda ninyo mga kapartner, sa July 27, mag-i-skip nga ng impeachment trial kasi nga iyan yung nakatakdang suna ni BBM. At wala tayong nakikita ngayon na maaari niyang ipagmalaki sa suna. At baka mamaya, ito pa ang gamitin niya. Baka sabihin niya, maging accomplishment pa niya ito na napa-impeach siya si BP Inday. At sana, wag naman mangyari, no? Ako, siguro naman, wala naman siguro akong kaso dahil wala naman kaso Senator Bato dito sa Pilipinas eh. Si Senator Robin Padilla nga, di ba? Senator Bato, sana hindi mahuli, no? Kasi para hindi maging palagay ko, itong kay Senator Bato, at saka itong kay BP Inday Sara, baka gamitin ito ni Marcos para sa kanyang suna eh. No? Ipagmamalaki niya ito kasi wala siyang ipagmalaki mga kapartner eh. Tingnan nyo, di ba nung nakaraan ang suna niya, sabi niya, yung mga mahiya naman kayo doon sa mga sinong kanyang mga sinabihan. Eh, karamihan doon mga congressman eh. Pero sino ba ang mga congressman na nakakulong? Wala. Wala. Except kay Saldico na hindi naman mapauwi-uwi, di ba? At nag-resign lang naman, except kay Martin Romualdez na kumbaga parang pop optics lang na mukhang kakasuhan pero hindi naman. Sa bagay, mayroon na silang mga nilabas noon na ganito ganon, kakasuhan daw ng plunder pero parang hindi nagpo-prosper mga kapartner. So hindi natin alam. Sana, para sa akin lang partner, mas maaga sana dito. Kaso nga lang, siguro ito na yung forthwith na kailangan dumaan doon sa tamang oras. Proseso, partner. Proseso, oo. So, okay na rin yan. Okay, partner. Sa madaling salita, partner, kung ikaw ang tatanungin, mas gusto mo na early, itong umpisahan, itong impeachment. Taliwas ka sa mga pinapakalat ng mga propaganda na kesyo daw ito hong bagong palit na liderato ng Senado sa pamumuno po ni Senate President Alan Peter Cayetano, pipigilan ang impeachment. Taliwas sa nangyari kasi nagpakalat silang fake news noong nakaraan di ba? So mukhang na-fake news sila dito at yun kasi ang gustong ilagay sa kaisipan ng ating mga mamamayan na kapag ka itong mga to ay nakuha nila ang liderato sa pagka Senate President at sila ang naging mayorya, majority, agad-agad ibabasura itong impeachment kay BP Sara. O yun nga mga partner, patungkol pa rin sa usaping ito, partner, may karagdagan ka ba, partner Bisdak, tungkol dito sa usaping? Partner, dagdag lang ako. Sige. Dagdag lang ako ng konti lang. Ako sa akin, partner, baka nakalimutan rin po natin na yung kampo ni Vice President Inday Sara at grupo rin ni Attorney Torion, meron ding petition sa Korte Suprema na ipahinto po itong impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte at question po yung legalidad ng naturang impeachment.
parang sa akin lang, at teorya ko lang ho ito, kasi sabi July 6 yung mag-umpisa ang impeachment trial. Medyo malayo pa kasi Mayo pa ngayon, may June pa. So baka nga ho, maunahan pa ho ng desisyon ng Korte Suprema at hindi na po makapag-trial ang impeachment court dito sa impeachment complaint tabang kay Inday Sara. At baka ang desisyon para sa akin ay ibabasura at ideklara na unconstitutional itong impeachment labang kay Inday Sara. Yun lang ang tingin ko kasi dalawa po yung petition ngayon nakabinbin sa Korte Suprema. Baka nga ho, hindi na po talaga darating sa July. Baka by June, tapos na po, maglabas na ng desisyon ang Korte Suprema, partner. Ayun. Oo. Partner, dadagdagan ko yan ha. Matatandaan kasi natin, yung naunang desisyon ng Korte Suprema ay sinasabi nila na pwede kayo mag-file ulit ng impeachment laban dito kay BP Inday after or sa February 6. Pero partner, makita naman natin na mayroon na una na dalawa, no? Bago pa yung February 6. So dito makikita natin na talagang itong mga kongresista natin sinusubukan talaga nilang lumabag sa batas. At linalabag talaga nila yung alituntunin ng ating saligang batas sa pamamagitan na ayaw nilang sumunod kung ano dapat ang sinasabi ng Korte Suprema. At hindi ako magugulat, partner, yung sinasabi ni partner Bistak na maaari nga rin mag-declare ulit ang Supreme Court ng unconstitutional. Dahil sa grounds, yan nga yung grounds na yan, na nag-file sila February 2, which is dapat February 6 pa bago mag-file. At ngayon, partner, bukod pa dyan, napakarami po nilang magiging Kasi paano kung lumabas din yung resolution dun sa sinampang kaso ni BP Inday Sara dito kay Madriaga na kinakasuhan ng perjury. What if kung masintensyahan si Madriaga ng perjury? Di magiging grounds yun na lahat ng kanyang mga sinasabi, lahat ng kanyang mga binulgar bilang ebidensya, null and void na yun, not valid na yun, di ba? So, maliwanag na isa lang po itong political maneuvering para lang po tanggalin ang isang nangungunang presidential aspirant sa 2028. Kasi takot sila na pag ito'y nakalusot dito ngayon sa ginagawa ng nilang pag-i-impeach, sigurado na malalagot sila lahat dito. So, yun yung kanilang pinoprotektahan dito mga kapartner. However, sa tingin ko partner dahil matalino naman ito si Senator Alan, baka magkaroon ulit tayo ngayon, pag nagpasa ngayon yung ang Supreme Court ng decision na ibasura uli itong impeachment ni BP Sara, malamang magmumution uli yung Congress at malamang magdedesisyon din ng Senado, i-archive muna natin hanggat hindi pa natin nakukuha yung motion nila.